Jesus has already wiped it all away. It's such a beautiful encouragement and reminder for us that our past doesn't define us anymore. Whatever we have done in the past, we are not identified sa pamamagitan nito, but it's because of God's redemption, and we are saved because of His grace. We are now a new creation. We have a new identity in Jesus. So good morning, another Bible sharing for you guys. And it's about Isaiah chapter 44. So, ang Isaiah 44 is a powerful chapter that reveals God's true identity, God's as a living God, a powerful God, a redeeming God, a forgiving God. So, he also exposes his character, God shows His hatred for sin and idolatry. So, dito sa verse na to, na-share ko sa inyo is Isaiah 44 verse 22. So, is to summarize it all, kasi ng Israel is talagang tinalikuran nila si Lord as their first love. They gave themselves to the idolatrous, yung marami silang idols, diba? And, di ba, si God is a jealous God. He wants us to only trust Him, in Him, and not to have idols in our lives. So, yung mga idols before nila is meron silang mga images, yung they're giving themselves to the wrong ways of the world. Hindi lang yung mga images or parang talagang nag-focus sila sa kamunduhan, sa riches, sa wealth, sa sex, sa status, and nakalimutan na nila si Lord. Whatever God has done in their lives, diba, parang tinalikuran nila. So, dumating sa point na, yes, galit si Lord sa ginawa nilang sin, pero itong passage na to, sobrang ganda kasi makikita talaga yung fatherly love, unconditional love and grace ng Lord sa kanyang mga anak. Isaiah chapter 44 verse 22, it says, I have blotted out all your transgressions like a thick cloud, or all your sins I have wiped away. Return to me, for I have redeemed you. Iba-ibang versions, depende sa Bible. Ito parang NIV to, pero ganun yung concept. So what does this verse tells us? Diba, parang God is a just God. He is mighty. He hates sin. Mahigpit ang Diyos. Galit siya sa kasalanan. Hindi niya pinalalagpas ang kasalanan. Hindi niya pwedeng hindi parusaan ang gumagawa ng kasamaan. Pero mahal ng Diyos yung taong nagkasala. Galit siya sa kasalanan, pero yung tao mahal niya. So, binibigyan niya ng chance. Talagang binibigyan ni Lord ng favor, or nang binibigyan niya ng chance to repent and to return to Him. So, He will be able to restore us, to redeem us, and change us. So, makikita natin dito yung unconditional love ni Lord, na no matter what we have done wrong, kahit gaano mang kalaki yung kasalanan natin, hindi dahilan yun para hindi niya tayo mahalin, at hindi niya tayo susukuan na abutin tayo hanggang sa bumalik tayo at sa Kanya, at talagang isurrender natin sa Kanya yung buhay natin. Yung mga idols dito, parang sobrang applicable to sa situation natin ngayon. These earthquakes that are happening, I will always emphasize this. Paulit-ulit kong sinasabi na this may be a gentle reminder or a wake-up call para sa ating lahat, especially to those people who are not still giving their lives to Christ. Kailangan pang mag-allow si Lord ng sakuna, ng tragedy, or anything na ganyang mga pangyayari para lang tapikin or i-wake up yung isang tao, especially kung meron silang ginagawang kasalanan. Like, ngayon, alam naman na siguro God is showing His real hatred and wrath. God's wrath din yan. Wrath is W-R-A-T-H, which means galit, righteous anger ng Lord. Kung ang Diyos nga, kung tao nga nagagalit sa kasalanan, what more si Lord, diba? So, maaari na, alam naman natin na sa Pilipinas maraming mga corrupt, maraming buwaya. So maybe God is also showing His hatred and opposition sa mga
gumagawa na to sa bansa na inaabuso, inaagrabyado ang mga mamamayan na talagang wala namang kasalanan, inosente. So, maaring, siyempre nadadamay na lang din lahat ng mga tao sa mundo, sa lugar na yon. Siyempre pag lumindol, malakihang to sa buong isang place, 'di ba? Maaring yung mga tao na nandoon sa specific place, they are living a life that is against God. Di gumagawa ng kasalanan, ng mga ganyan. So, wake up call po talaga to. Kaya, wag nating sayangin itong mga ganitong pagkakataon. Imbis na umiral nga sa atin yung takot at pangamba, bakit hindi tayo magpakumbaba? Kasi hindi lang naman ito pananakot ng Lord. Binibigyan niya tayo ng grace, ng biyaya para lumapit sa Kanya at humingi ng tawad. Oras na, anak, para bumalik ka sa akin, para makilala mo ako sa buhay mo, para tanggapin mo ako sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So, yun lang naman yung gusto ng Diyos. Ang Diyos kasi marami yung mga ibang tao parang takot sila kay Lord. Pero ang Diyos natin, yes, fear is a good sign kasi it means we revere God, we respect God, we honor God kasi makapangyarihan ng Diyos natin at banal siya. Pero at the same time, dun ang kailangan din natin isipin, He is a God na sobra tayong mahal. Yung loving, yung fatherly love ng Panginoon sa atin. Diba? He even gave Jesus Christ, sacrifice His own Son to die for our sins, just to save us. Tapos, babaliwalain natin ng ganon. So, nasasaktan ng Diyos. Yun yung way niya to express His wrath or His frustration or His disappointment din. Pero, andun lagi yung forgiveness ng Lord sa atin, yung kanyang grace and unconditional love. So, I hope that this passage gave us really an awakening or encouragement na this is the perfect time, now is the time to really surrender your lives to Christ. Kasi ako po matagal na akong Christian, may mga pagkakataon din ako na marami rin pa rin ako nagagawang pagkakasala sa Panginoon. And yet, ang kagandahan ng isang Kristiyano, meron kang conviction. Once na nakagawa ka ng mali, nagkakaroon ka agad ng conscience, nare-realize mo agad what you have done wrong, and you will ask for forgiveness. Ganoon naman ang cycle ng life natin. Wala naman pong araw na hindi tayo nakagawa ng kasalanan, maliit man o malaki, aware man tayo o hindi. Kaya nga everyday is a life of humility and repentance, na magpakumbaba ka sa Lord, na Lord, kung nagkasala man po ako sa inyo, may nagawa po akong hindi kaaya-aya sa inyo, humingi po ako ng kapatawaran, ganyan. Lord, ikaw po maghari sa buhay namin, ikaw po ang kalooban mo pong masunod, tulungan mo po kami na mapaglingkuran ka sa lahat ng ginagawa namin, ay madakila ka namin, ganyan. So, ngayon na guys, kasi huwag natin antayin magkaroon ng big one para lang tayo lumapit kay Lord. Pero, sana maging reminder sa atin to trust Him now and to give our lives to Christ before it's too late. So, yun lang. Ingat kayo and I hope na nakatulong itong share ko sa inyo ngayon. Bye! God bless!